Hi, this song is called Pananalig Ko and the original composition of Miss Angelica Duarte. Hope you like it. Wala ka pa sa buhay ko, noong wala ka pa sa puso ko, di ko pinapansin pag-ibig mo sa akin, pag-ibig at biyaya mo'y di ko buhay sa kasalanan ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi ilan sa'yo, mahina sa puso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko, buhay sa kasalanan ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo, mahina sa tukso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko, sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Maraming salamat, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, sa panibagong pagkakataon na ipinagkakaloob mo sa amin upang kami makarinig ng mabuting balita sa bawat araw. Ang January 5, 2024 ay isang himala, biyaya. Every gising sa blessing. Salamat, Panginoon. Isa kami sa mga ginising mo upang muli makabalik loob sa iyo, Panginoon. Sumunod sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa pinakamahalagang biyaya na ipinagkakaloob mo sa bawat araw, at yun na yung mabuti mong balita. Sama-sama tayong lumapit sa presensya ng Diyos, makinig
sa Friday Gospel, mapagpala, mabinhian ang ating puso. Ang pasalangit, napakabuti mo sa lahat ng panahon. Kami lumalapit na may kababaang loob, hindi nakapatawaran sa aming mga pagkukulang. Isin mo po ang aming puso, ang aming isip, bigyan mo po kami ng karunungan. Bigyan mo po kami ng kababaang loob to know your perfect will for us. Ang iyong abang lingkod ay gamitin mo lamang instrumento. Itago mo ako sa iyong kapangyarihan at liwanag. Dahil kahit ako po ang nagsasalita ay nakikinig po ako sa iyong tinig. Nawa ang tinig mo pare-pareho namin mapakinggan sa oras na ito. Dalangin ko din po ang mga nakakarinig. 5 sa Panginoon. Alam ko na ang bawat isa ay gusto mong bigyan ng mensahe, Panginoon. Pero nawa, ito ay maging kalakasan namin ang iyong mensahe pa, Panginoon, upang sa ganun, ito ay tumubo sa aming puso, may bagay natin sa iba. Maraming pong salamat. Come, Holy Spirit, we need you. We believe na dalawa at higit pa na nagkakasama sa pangalan mo kahit online, nandito ang iyong presensya. Come, Holy Spirit, we pray. We need you to guide us, to protect us. Patuloy po kayong kumilos sa mga susunod pang minuto. Kayo po ang maitaas, mabigyan ng parangal sa Facebook Live na ito. Upang sa ganon, ang iyong salita sa bawat araw ay maging kalakasan namin spiritually. Like what Jesus said, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, hindi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng ating Diyos. Nawa ang bawat araw ay magkaroon tayo ng pagkain spiritual. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Sama-sama po nating bigyan ng parangal ang mabuting balita. Purihin ka mang Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga kapatid kong minamahal, kay Kristo ang mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang unang mga alagad ni Jesus. Nang sumunod na araw, naroon si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila, ay kanyang tinanong, "Ano ang hinahanap niyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabi?" Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. "Halika kayo at tignan ninyo," ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na yaon. Noy mag-ikaapat na hapon. Ang isa sa dalawa ay nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus at si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito
At kanyang sinabi sa kaniya, natagpuan namin ang Mesiyas. Ang kahulugay ang salitang ito'y Kristo. At siya isinama ni Andres kay Jesus. Tinignan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, ikaw Simon, na anak ni Juan, ay papangalan ko sa iyo Cephas. Ang katumbas ng pangalang ito'y Pedro. Ang pagkatawag kina Felipe at Nathaniel. Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya si Felipe at sinabi rito, sumunod ka sa akin. Si Felipe ay taga Bethsaida tulad ni na Andres at Pedro. Hinanap ni Felipe si Nathaniel at sinabi rito, nagtagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Nathaniel. Sumagot si Felipe, halika tingnan mo. Nang malapit na si Nathaniel ay sinabi ni Jesus, basta ninyo ang isang tunay na Israelita sa hindi mapandaraya. Tinanong siya ni Nathaniel, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabbi, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel, wika ni Nathaniel. Sinabi ni Jesus na nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita sa ilalim ng puno ng igos? Makakita ka ng mga bagay na hindi sa rito. At sinabi niya sa lahat, tandaan nyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manaog sa kinaroonan ng anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan, pinupuri kami yung Panginoon sa Kristo. Welcome to Word of God, Daily Gospel. Muli, ako Sister Angelica na isang Katoliko and ang layunin ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita everyday sa pamamagitan ng ating mga Facebook. So, kung hindi pa kayo masyado talaga yung nagbabasa ng Bible everyday, pwede nyo simulan sa pakikinig upang sa gano'n na namahalin yung ating pananampalataya sa Panginoon. Kasi kailangan ng ating espiritu yan eh. Tayo laging nagkakamali, nagkakasala. So, nire-remind din tayo ni Lord na ano pa talaga yung kanyang kalooban. So, medyo mahaba. Pinagsama ko po kasi yung gospel kahapon tsaka ngayon. Kasi magkaruktong lang naman sila eh. Magkaruktong lang sila. So, nung kahapon po, January 4, 2024, yun nga po ang gospel mula kay John 1, chapter 1, verses 35 to 42. Ngayon po, Friday Gospel, idiniretso lang, o itinulay lang, no? Nahinto siya sa 42, verse 42 kahapon, ngayon naman po, magsisimula sa verse 43 to 51. So, tuloy-tuloy lang siya. So, inisa ko na po yung Gospel, total, para tuloy-tuloy na rin yung ating reflection. So, doon po, sa kahapong Gospel, ang sinabi nga po doon ang unang mga alagad ni Jesus. Amen. So, nakita po natin ang Panginoong Jesus, hindi lang siya ang may kakayanan ng mangaral o magpalaganap ng mabuting balita. Tumatawag siya ng mga kasama. Pumipili siya ng mga alagad. So, nagsimula po yan sa 12 alagad. Nagkaroon din siya ng 72 mga alagad. Pero doon muna tayo sa 12 mga alagad. Kasi, ang alagad po yun, hindi lang naman lalaki, meron din pong mga babae. Amen? At ang una nga niya naging alagad, sino? Si Mama Mary, yung kanyang nanay. Amen po. So, unang mga alagad, napakapalad naman mga unang alagad na ito. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, sila yung tinawag. At pag tumatawag ang Panginoong Jesus ng kanyang alagad, siya pumipili nung masasabi natin napakayaman, napakatalino nila, mga makasalanan ang pinipili ng Panginoon. Upang sa ganun, kapag ito'y nagbalik loob, na itataas ang kanyang pangalan, si Kristo. Kaya nga, di ba, pag naglilingkod po tayo sa simbahan, sa ating Diyos, lagi nating isipin na si Kristo ang pinaglilingkuran natin, siya dapat yung nag-glorify. Pag halimbawa sinabi sa iyo na, ay, ang galing mo namang mag-preach, ang galing mo namang magpaliwanag, dapat si Kristo ang nakikita. Hindi dapat na itataas ang sarili.
Sapagkat wala namang magagawa ang mga pinili ng Diyos kung wala ang patnubay ng banal na Espiritu. And of course, at the moment na nagsasalita ang isang pare, isang madre, but when it comes to God's Word, andun ang patnubay ng Holy Spirit. Amen? Kasi gagamit at gagamit talaga ang Diyos ng tao para palaganap ang mabuting balita. Lalo na po ngayon sa panahon na ito na talagang social media ay nagbo-boom. So, di ba ang daming mga content creator, mga artista, politiko, ginagamit nila ang social media para ano? Para mag-content, kumita. Amen? Minsan yung iba nagiging hanap buhay na. Ang YouTube, ang TikTok, kasi may mga nakukuhang ano na yan mga bayad. Pero sana, gamitin natin ang social media natin to glorify God. Mahirap kasi na nagiging content creator ka, tapos puro sarili mo lang ipinagmamayabang mo. Ay, magaling akong magluto, magaling akong sumayaw. Di ba? Dapat, lagi natin ipinapakita sa ating content na nandun ang Diyos. Yun ang mas ipinagmamalaki natin. Kaya dapat, kung magsasubscribe naman kayo sa YouTube, whatever, doon sa mga content creator na ginaglorify si God. Kaya nga, di ba, in-invite ko kayo, punta po kayo sa aking YouTube channel, Angelica Dorde, magpa-subscribe na lang po ako. Kasi nga, ginaglorify natin ang Panginoon. Kailangan nating i-viral ang salita ng Diyos. Kailangan magtulungan tayo sa pag-viral ng salita ng Diyos. Kaya yung mga content creator, medyo ingat-ingat lang tayo. Baka mamaya yung fina-follow natin, yung sinasubscribe natin, yung nila-like, comment, at share natin, hindi naman pala nag-glorify si Lord sa content niya, kundi nagkakalat ng kalagiman sa mundo. Nagkakalat ng kasamaan. Amen? Kasi ganun po tayo, di ba? Nagsasubscribe tayo sa isang content creator. Kung nagbablog sila. Baka mamaya, kakapag-follow natin, ito hindi alam na-acquire na natin yung kanyang buhay. Nagkagaya na natin siya kung paano siya magsalita, kung paano siyang kumilos, kung paano siya, ano yung buhay niya. Di ba, naapektuhan tayo, no? Sasabihin natin, okay lang, gagawin ko to yung follow ko nga sa YouTube, ganyang ginagawa niya Kaya, di ba, sabi ng isang pare, kailangan nating i-viral ang mabuting balita. Since ang social media ay napakadali ng gamitin bilang instrumento para, diba, i-share ang mabuting balita. Kaya nga lagi ko po kayong in-invite Kung nakikinig kayo ngayon, i-share nyo sa timeline nyo, huwag nyo ikahiya. I-share nyo sa group chat nyo, i-share nyo sa pamilya nyo, lakasan nyo yung cellphone nyo. Bakit? Kasi ito po yung pinakamahalagang biyaya na natatanggap natin. Yung tayo makarinig ng mabuting balita na hindi lamang tuwing Sunday. Dapat everyday. Kasi everyday po tayo nanghihina, nagkakasala. At ang totoong giyera ng buhay natin ay yung spiritual battle natin. Hindi natin nakakita ang ating kalaban. Pero ang sino mismo kalaban natin? Ating sarili. Yung ating mga kahinaan, yun ang ating kalaban. Kaya kinakailangan, meron tayong salita ng Diyos. Kaya, hindi man tayo yung tinawag ng Panginoon na kamukha nila. Tinawag niya si Andres, tinawag niya si Nathaniel, tinawag niya di ba? Simon Pedro. Hindi man tayo kasing qualified nila. Actually, di naman sila qualified Wala namang, parang tingin ko wala namang qualified ang tinawag ng Panginoon Kasi nga, lahat may kahinaan. Lahat galing sa kasalanan. Lahat nagkakamali. Pero once na tinawag ka ng Panginoon sa gawain, kamukha halimbawa ng mga padre, madre, preacher, may nakita sa'yo ang Diyos na dapat niyang gamitin para to glorify Him. Yung mga propeta, mga hari, tiyak naman kaya niya pinili si Noah, si Abraham, si Moises. Tiyak naman na kaya niya pinili yon kasi meron siyang nakita na pwedeng gawin ng mga taong ito. Hanggang sa panahon natin ngayon. Lalo na si Kristo. Perpektong napili niya, di ba? Perpekto. Pero sa panahon natin ngayon, pwede pa tayo maging alagad ng Panginoon? Sasabihin mo, sister, hindi naman ako marunong magsalita. Naiya nga ako umarap sa tao. Papagsalitain mo pa ako tungkol kay Kristo. Hindi ko yung kaya. Sister, naiya ako I-share ko yung gospel na naririnig ko ngayon sa timeline ko. Naku, kakantsawan ako ng mga kakilala ko sa Facebook. Sister, ayokong lakasan yung volume ng cellphone ko.
Maririnig at maririnig. So, maririnig at maririnig ng kapitbahay ko yan, ng nanay ko yan. Huwag nating ikahiya ang mabuting balita. Kasi pag kinahiya natin yan, parang kinakahiya natin si Kristo. At kapag kinahiya natin si Kristo sa ibang tao, sa harap ng tao, kakahiya din tayo ni Kristo. Ikakahiya din tayo ni Kristo sa ating Ama. Nakakahiya ba si Kristo? Nakakahiya ba siya? Siguro kung may tumatawag. Hindi niya siguro alam nagla-live ako. No? Anyway, ayan niya lang mag-ring. So, ganun po. No? Kailangan ipinagmamalaki natin ang Panginoong Jesus. Sapagkat gusto ng Panginoon gamitin ang bawat isa sa atin eh. Hindi man tayo alagad na nagsasalita o nagpipreach kasi merong gift of preaching eh. Hindi binibigay ang Panginoon. So, kung hindi tayo yung magaling magsalita, actually, sa pag-preach na hindi naman pagalingan yan eh. Kasi dapat yung sinasabi mo nasa puso mo. Hindi yan nakukuha sa pagalingan. Ay, nakapagtapos ako ng theology, nakapagtapos ako ng ganito. Hindi. Kasi kahit mabasa natin ang buong Bible, mabasa natin ang mga iba't ibang history ng Catholic faith, kung hindi naman natin na isasabuhay yun, baliwala yun. Amen. Kaya, nararapat lamang na tayo ay patuloy na nakikiramdam. Paano mo ako magagamit bilang alagad mo? Kahit babae ako. Meron nga ibang nagsasabi na ibang sekta na, ay pagkababae, tumahimik kayo ha. Hindi kayo pwede magsalita sa iglesia. Dapat lalaki lang. Kasi si Kristo ay ang ulo ng iglesia. Ano ba ang sabi sa Great Commission? Mateo chapter, 28, verse 19 na, ipanaganap ang mabuting balita sa lahat ng tao sa buong mundo. Ibig sabihin, ako, ikaw, bata, matanda, lahat tayo inaatasan ng Diyos na ipanaganap ang mabuting balita. Maganda nga kung bata pa lang marunong nang mag-share sa kalaro niya ng gospel ng si Kristo Amen. Kaya, ikaw na nakikinig, ako na nagsasalita, o sino man nakasama sa bahay, lahat yan pwede maging alagad. Hindi man magsasalita, pwede kang maging alagad sa pamamagitan ng, may pera ka, pwede kang tumulong sa kapwa mo. Halimbawa, magaling kang magluto, o hindi pag may gawain, ikaw yung magluto. Maraming form ang paglilingkod o pagiging alagad. Sharing your talent, your skills, your time. Hindi ka pwedeng nabuhay sa mundo na wala kang ginawa. Lord, ano ba gagawin ko? Ano bang kaya ko? Ito na pinag-aralan ko, Lord Mahina ako, Lord Hindi. Tayo ay nilikha ng Diyos sa mundo. Una sa lahat, ang first job natin should be to serve God. Sabi nga na, ng Panginoon, ang dami-daming sa ubasan. Ang daming bunga pero kokonti ang manggagawa. Ang daming hitik ang bunga pero konti ang manggagawa. Amen. Kung tutusin na paglilingkod sa Diyos, sigit pa ang reward na mapapala natin. Kaya sabi mo pang ikaw ang CEO ng isang company, kung ang pinakamataas na binabayaran sa kumpanya nyo, monthly 100,000, 200,000 a month. Wala yang sinabi sa reward na nakukuha ng isang naglilingkod sa Diyos. Kasi hindi naman pera yung basihan Yung makuha mo yung peace of mind, makuha mo yung yung mga fruit of the Holy Spirit, yun na yun Kesa ang laki-laki nga ng sweldo mo, pero worried ka naman, makasarili ka naman. Amen. Hindi naman masamang maging maganda yung sweldo mo for a month. Maganda yun. Kaya lang, syempre, we should prioritize ano ba talaga yung silbi ko sa mundo. Talaga ba ako yung dilika para maging engineer lang, maging doktor, maging abogado? Amen. Mga titulado? Hindi Kahit nakuha mo na yung pinaka-masteral, doctorate, wala yan. Makamangmangan yan sa harap ng Diyos. Kasi ang paglilingkod na gusto ng Diyos, yung tayo mismo, ang qualification niya, yung humility natin. Hindi pwedeng maglingkod sa Diyos ang taong mas mahal niya ang buhay niya kaysa sa Diyos. Na mas mahal niya ang kanyang pamilya, kaibigan kaysa sa Diyos. Na hindi siya nagpapasa ng krus. Hindi naman sinasabi ni Lord, kailangan meron kang diploma, kailangan ganito ka, kailangan nasa linya ka ng mga honor student.
Ay, para bago kitang maging alagad. Hindi ka dun. Ang qualification ni Lord, yung ating mga damdamin, yung ating mga puso. Amen. Ang buhay na walang hanggan. Ang langit ang ating company. Should be our spiritual company. Ang ating boss, si God. Ang bayad sa atin, ano? Yun nga, yung mga reward, mga fruit of the Holy Spirit. Sa ordinaryong trabaho, may 13th month, 14th month, overtime pay. Eh hindi, sa Diyos, hindi ganun. Unlimited ang bayad sa atin. Amen. Kaya kailangan magkaroon tayo ng desire to work with the Lord. Oo, sige, engineer ka, accountant ka. Okay yan. Yan ang source of life mo eh. Pero kailangan meron ka ding ginagampanan. Kasi meron tayong family community. We should have God's community. Baka yun ang kulang sa atin. Oo, nandito yung pamilya ko. Nagtatrabaho ko to provide for my family, sa aking mga anak. Okay yan. Ganda yan. Pero what about the God's family? Kailangan natin yun. Kasi may mga pagkakataon sa family natin, sa family community natin, minsan hindi natin masabi yung ating nararamdaman. Hindi ba? Pero sa God's family, we can be brother and sister. At sino susundin natin? Of course, si God. Kaya nga, diba, yung iba, nagle-lay minister, nagle-lecture commentator, nagle-lecom, kung anong ginagampanan nila, no, sa Catholic Church. Bakit? That's what we call God's family, God's community. Yung makakasama mo, puro lahat ang nasa isip, paano mapaglilingkuran ng Diyos. Kasi magkaiba yung nasa family ka, tapos, at kayo-kayo lang. Kasi kailangan mo din lumabas eh. Kailangan mo din makakilala ng ibang tao. Diba? At masarap maglingkod pagkasama mo mga tao. Pareho kayo nang nasa utak. Pareho yung way ng pag-iisip nyo. Amen. Kaya nga nagkakaroon ng cell group, ng BEC, mga prayer meeting. Sa pamilya nyo ba? Baka ikaw lang nagdadasal, nagbabasa ng Bible. Kailangan lumalabas din tayo sa tahanan natin. Kasi lalago tayo, we should, mag-grow dapat tayo spiritually. Nagmamature tayo dapat spiritually. Hindi pwedeng nabuhay ka sa mundo na eto lang, nag-aral ako, nakatapos ako, may pamilya ako, tapos ang kwento. Hindi tayo dilikha ng Diyos para sa ganyan lang. Tayo ay tao, of course we have to work para mabuhay, may makain. Pero beyond that, merong mas mahalaga na hindi natin napapansin. Amen. Kaya nga kahit isang bata, matanda, senior citizen, we can serve the Lord. We can serve. Ay kamukha ngayon. Sister Angelica ang ginagamit ng Diyos para mag-preach, para ipadaan yung kanyang mensahe sa bawat isa sa atin, sa akin. Ay kung minsan, ayaw pa nating makinig. Makikinig na lang ha. Hindi na nag-prepare ng topic, hindi na yung, di ba? Sometimes yung pagiging lazy, actually, one of the, deadly sin. Diba? Sa ating Catholic faith, pagiging tamad, kasalanan yan. But of course, number one is the pride. Bakit ako makikinig ng mabuting balita? Bakit ako sasama sa prayer meeting? Abogado kaya ako? Presidente kaya ako ng bansa? Senador yata ako? Yan ang mahirap sa atin eh. Lahat tayo nagsimula sa wala. Lahat tayo tinuruan muna ng ABC, 1, 2, 3. Nung matuto na tayo ng mga complicated mga mathematics or whatever is that, algebra, geometry, nawala na sa atin yung basic. Na kahit gaano kataas ang narating natin sa buhay, nilingon tayo sa pinanggalingan natin. At yun ang Diyos. Na kung ano tayo ngayon, walang-wala tayo dati, nakagraduate ka, diba? Nakapagtrabaho ka, yumaman ka. We should look back. Dahil to sa Diyos. Dahil to sa Diyos. Ang mahirap kasi sa atin, pag nakuha na natin yung gusto natin sa Diyos, babay na Diyos. Hindi na natin siya inaalala. Yung kapag gumaling na tayo sa ating mga sakit, babay na Diyos. Hindi na inaalala. Yung mga time na down tayo, pero sino na nandun? Nag-aabang. Ang Panginoon. Lagi na tayo pinaglilingkuran. Actually, si Jesus Christ, pinaglingkuran tayo eh. Pinaglingkuran tayo eh. Hindi na ba tayo? Isang Diyos na walang kasalanan, anak ng Diyos. Pero pinaglingkuran tayo na siya yung katawang tao.
Nagpagaling siya ng mga may sakit. Nagkasaut ng mga demonyo. Bubuhay ng mga patay. Araw-araw nangangaral ng salita ng Diyos. Punta rito, punta doon, sa bundok, sa dagat. Pero tayo, araw-araw, hawak natin ang cellphone natin. Araw-araw, ito, hindi natin mapindot para i-share ang gospel. Bakit? Kasi wala tayong desire. Hindi natin na alam, may biyaya. May biyaya doon. Kapag sinishare mo yung gospel, may biyaya doon. Hindi lang natin maranasan. Kasi nga, iba yung gusto natin i-share. Maaari i-share natin yung galit natin, pinupost natin sa Facebook to gain the comments, the like, the share ng ating mga Facebook friends. Paano kung meron kong Facebook friends na ang lungkot-lungkot na, gusto na magpakamatay? Hindi ba? Tapos marinig niya ang gospel, pwede siya ma-inspire. That way, we can serve God. We can serve God. By sharing the gospel, you are serving God. Nag-uumpisa na. Na tayo ay maglingkod sa Panginoon. Pero napakahirap i-convince ang tao na i-share ang gospel sa timeline nila, sa group chat nila. Bakit? May problema. May problema spiritually. Dahil mismo na paring nagsabi, no? Pag Sunday Mass, o ipalaganap nyo ang mabuting balita, na ipapalaganap ba natin? Hindi. Commandment yun eh. Great Commission. Great Commission. Mula kay Kristo hanggang kay St. Peter, lahat yan hanggang ngayon sa Papa natin. Bakit nagkakaroon ng everyday misa sa simbahan ng Katolika tuwing alas 6 ng umaga? To share the gospel. So bakit tayo hindi natin ma-share? Amen. Tingnan mo ang timeline mo ngayon. Anong laman? Anong content? Tungkol ba sa pagkain? Tungkol ba sa mga artista? Tungkol sa pamilya mo? Hindi masama. Ang masama, puro yun. Nasaan si Kristo sa timeline mo na pwede mong magamit? Na habang nagpo-post ka sa timeline mo, nag-share yan. Diba? Nakikita yan, nabiview yan ng mga Facebook friends mo. Ang salita ng Diyos ay kayamanan. Ang salita ng Diyos ay biyaya. Napakaliit na porsyento lamang ng oras natin na makikinig tayo ng mabuting balita, i-share natin. Nakapaglingkod na tayo sa Diyos noon. Kahit yun lang muna, kahit mag-start muna tayo sa pag-share ng gospel, nakapaglingkod na tayo ng Diyos, naging alagad na tayo. Pero kung naglilipas ang bawat araw, hindi mo man lang sinishare, wala. Sino pinaglilingkuran natin? Ay, i-share mo yung nag-viral na sex video, i-share mo sa timeline mo, tapos yung mga Facebook friends mo naman, ako mga marites, i-share din nila. Yun, buti pa yun, nagba-viral. Amen. We should know na may pinapagawa sa atin ng Diyos. Amen. So, yung pagtawag sa unang mga alagad, talagang ano sila eh, ready sila na maglingkod sa Diyos. Tingnan mo ha, si Pedro pala, ang dati niyang pangalan si Cephas. Amen. Si Cephas pala siya, no? Ngayon, si Pedro ang tawag sa kanya. Parang si St. Paul o si San Pablo. Ang pangalan niya dati si Saul. Amen po. So, marapat lamang na tayo na mismo ang kusang mag-apply. Ay Lord, sige Lord, ito nga, January 5, 2024, Gospel Friday, i-share ko yan sa timeline ko, Panginoon. Hindi ako mahihiya, Lord. Kasi, ginawa nga ni Kristo eh. Di ba nakakahiya? Ginawa ni Kristo ang everyday na mangaral at i-share ang gospel. Bakit tayo? Tayo pa yung makasalanan, tayo pa hindi gumagawa ng ginawa ni Kristo. Amen. At doon naman po sa Friday Gospel ngayon, January 5, tungkol naman po sa ang pagkatawag kina Felipe at Nathaniel. Mga kapatid, ang senaryo nito is yun nga, no? Kinabukasan, si Jesus ay pumunta sa Galilea. Nakita niya si Felipe. Amen? Ngayon, ang sabi ngayon ni Kristo, sumunod ka sa akin. So, nung makita niya si Felipe, anong sabi ni Kristo? Sumunod ka sa akin. Usually, kapag tumatawag ng
alagad ang Panginoon. Yan ang kanyang dialogue. Yan ang kanyang statement. Follow me. Amen. Bakit? Because Jesus Christ, siya yung ating teacher. Kaya, di ba ang teacher, nagtuturo yan? Yung mga bagay na hindi natin alam, lahat naman tayo nagkaroon ng teacher. Mula kinder, nursery, hanggang college, o kung saan mga narating. Nagtuturo. Kaya, kaya pag pinipili tayo ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Follow me. Amen. Ibig sabihin nun, kung pumunta sa kanan si Kristo, kanan ka. Kung kaliwa, kaliwa. Hindi pwedeng follow me. Right side, nasa left side ka. Hindi mo siya mapafollow. Kailangan maging anino tayo ni Kristo. Na kahit anong kilos niya, taas yung kamay niya, napafollow natin siya. Amen. Tapos ngayon, nung tinawag ni Kristo si Felipe, anong ginawa ni Felipe? Hinanap ni Felipe si Nathaniel. At sinabi ni Felipe kay Nathaniel, natagpuan na namin si Jesus ng taga Nazaret na anak ni Jose. Amen. Siya yung tinutukoy ni Moises sa kasulatan at ng mga propeta. Anong reaction ni Nathaniel? May magmumula bang mabuti sa Nazaret? Sumagot si Felipe, halika, tingnan mo. Alam mo, yung statement ni Felipe, kasi niyaya niya si Nathaniel, di ba? Sabi pala ni Felipe, halika, tingnan mo. Amen. Halika, tingnan mo. Kasi, kung si Kristo, ang kanyang statement kapag tumatawag siya ng alagad is halika or follow me, si Felipe naman, ang sinagot niya kay Nathaniel, halika, tingnan mo. Yan ang kulang po sa atin. Tayo tinatawag ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang gospel to follow Him, to follow His commandments, the will of God. Pero itong si Felipe, bilang tinawag ng Diyos na alagad, siya ay nagkakaroon ng desire to invite others. Halika, siya. Kung si Jesus Christ, follow me siya, come, halika. Halika. Tingnan mo. What's the meaning of this? We have to experience the joy, the laughter, the frustration, the hope, the love, the peace of mind, the fruit of the Holy Spirit sa pamamagitan ng pag-i-invite sa iba. Alam mo yon, yung bang naranasan mo yung kabutihan ng Diyos, hindi mo solo. Ay, meron akong peace of mind ngayon. Because of God. Ay, ma-share ko nga kay nanay. Ma-share ko nga kay tatay. Ma-share ko nga doon sa kapitbahay namin nagmamarites sa akin. Kaya sharing the gospel, napakahalaga nun. Kasi you are inviting. Yun nga sabi ko sa inyo hindi tayo pwedeng maging alagad na walang ginagawa. Kailangan, di ba? Kung hindi mo makausap yung nanay mo na, nanay, huwag ka namang ganyan. Sungit-sungit mo naman. Kung meron kang kaibigan na nagkagalit kayo, hindi kayo magkabati, wala kang lakas ng loob na lumapit at makipagkayos because of pride. Ay, ganyan naman tayo, di ba? Because of pride. The gospel could be a tool. Isend mo sa kanya. That's a form of invitation. Ini-invite mo siyang makinig. At yun ang isa sa mga paglilingkod na gusto ng gawin sa atin ng Diyos. Yung tayo na mismo, ay, ito yung gospel na bless ako kay Father. Ay, teka muna, isisend ko to sa timeline ko, sa mga kaibigan ko. I want them to invite. Like Felipe. Like what Felipe did. Ang sabi niya, halika kay Nathaniel. Kasi gusto ni Felipe na maranasan niya. Gusto ng mga taong nakakilala sa Diyos na maranasan ng iba na patuloy pa rin nagkakasala, patuloy pa rin walang relasyon sa Diyos, na ma-experience ang buhay kasama ang Panginoon. Ang mga asawa nyo. Di ba may experience?
Kaya mo nalaman na mainitin pala yung ulo niya. Kaya mo nalaman na ganito pala, paborito pala niya yung sinigang kaysa sa masarasang ulam. Because nagkaroon ka ng experience kasama siya sa isang bubong. Nagkaroon ka ng experience sa trabaho. Nakatapos ka ng accounting, engineering. Di ba? Alam naman natin sa pag-aaral. Excuse me. Na pag-aaral, notebook, ballpen, libro. Of course, ngayon, high-tech na. Google. Si Google nakakapagbigay ng information. Pero iba yung pag-aaral sa talagang experience sa trabaho. Kaya nga nagkakaroon ng OJT on the job training. Experience. Kailangan nating maranasan ang buhay kasama ang Diyos. Kung paano ba siya kinakausap, paano ba siya sumasagot, paano ba tayo sumusunod sa mga utos niya. If we have time to spend our time sa ating mga anak, asawa, etc., sa ating mga empleyado, we spend time. Dapat mas may time tayo to experience. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na, ay, si God, ay, Creator yan. Si Jesus, Savior yan. Si Holy Spirit, diba? Nag-guide yan. Patno ba yan? Ganun lang. Parang, halimbawa, no? Si Marion Rivera, kilala ko lang yan. Asawa ni Dingdong Dantes, anak niya si ganito, artista yan, umaarte yan. Yun lang. Yun lang pagkakilala mo. Minsan nga iba, nadja-judge pa siya, diba? Hindi naman natin kilala. Pero si Dingdong Dantes, kasama si Marian Rivera, sa isang bubong. Kilala nila isa't isa. Yun yung saktong ibig sabihin ng Diyos sa atin. Hindi natin makilala ng gusto ang Diyos, hindi natin ma-enjoy ang kanyang company, kasi nga wala tayong experience sa Kanya. Amen. Na tayo ini-invite ng Diyos na maglingkod sa Kanya, sa Kanyang kumpanya, diba? Sa Kanyang kaharian. Pero ayaw natin. Kung tutuusin, marami kang ma-experience kung talagang seryoso ka lang makikipag-ugnayan sa Panginoon. Magugulat ka. Lord, ikaw pala yan. Hindi ko akala ko Diyos ka lang na lumikha. Akala ko Diyos ka lang na nagpapatawad. Akala ko Diyos ka lang na nagbibigay ng blessing. Akala ko Diyos ka lang na pwede kami lumapit para manalangin. Ay nako, meron ka pa palang hindi nare-reveal. At nire-reveal lang niya yon sa mga taong may relasyon, may experience sa Kanya. Amen. Kamukha ko. Everyday, sa tulong ng Diyos, naghahanda ako na gamitin ng Panginoon para to proclaim His message. August 5, 2019, pato nagsimula itong Facebook Live na ito, Daily Gospel. At hanggang ngayon, 2024 na, ang dami kong nakita at naramdaman na grabe pala ang Diyos natin. Hindi lang galante sa galante, hindi lang sa masipag, hindi lang sa mabuti sa mabuti. You cannot use an exact word kung paano siya i-describe. Amen. Kasi, hinayaan ko siya na pumasok sa buhay ko, na ma-experience ko siya kasama araw-araw, na magdasal sa Kanya araw-araw. Nakikilala ko siya. Ang makakaintindi lang siguro sa akin, yung mga taong may experience din. Pinapasok si God, si Lord sa buhay nila. Pero kung wala kang time kay God, di ka nagdadasal, wala kang desire to hear the gospel every day, sobrang babaw na makikilala mo sa Diyos. Baka sisihin mo pa nga ang Diyos pag meron kang hinihingi na hindi binigay. Baka sabihin mo pa, Lord, ba't namatay yung ganitong mahal ko? Anong klase ka? Di ba may mga ganyang kaso? Lord, bakit ako may sakit? Buti pa yung kapitbahay na lang, walang niya. Because we are not entertaining, giving chance God to experience. Kailangan natin ma-experience ang buhay kasama si Kristo everyday. Kasi siya yung best friend natin eh. We can say anything and everything to God na hindi natin kayang sabihin sa tao. Amen. Of course, di natin nakikita si Lord. Pero meron tayong espiritu na dapat natin i-activate. Experience God.
Nakapag-down na down ka na sa problema mo, sa Diyos, di ka niya lulukuhin. Sa Diyos, tutulungan niya tayo. Nakapag-feeling natin, parang mag-isa na lang tayo sa mundo. Because God, siya lahat eh. Nasa Kanya lahat eh. Siya ang lumikha. Ano ba hanapin natin? Kahit na yung pinakakilalang tao, pinakamakapangyarihan tao, walang magagawa yun sa atin. Kahit ang pera, walang magagawa sa atin. Kapag ang sakit mo, hindi na kayang gamutin ng doktor. Kahit bili mo pa yung pinakamahal na gamot, magbayad ka ng pinakamahal na doctor's fee, mamahaling hospital sa ibang bansa pa, walang magagawa yan. Pero ang Diyos, ang dami niyang magagawa sa buhay natin. Just try to experience the love of God, the unfailing, the unconditional love of God. Magiging speechless ka. Hindi pala ako lugi maglingkod sa Panginoon. Hindi pala lugi yung nagbabasa ako ng Bible everyday. Hindi pala lugi. Nasa 24 hours, may time akong makinig ng daily gospel. Kahit kailan hindi tayo malulugi sa Panginoon. Amen. Kasi may mga pagpapala tayo na makakamtan na ni makakamtan ng mga taong walang totoong relasyon. Di ba narinig natin, mas mahalaga ang relasyon kesa sa relihiyon? Amen? Narinig natin yan, di ba? Pero mali yun. Kailangan combination yun. Pareho dapat magkasama yun. Kasi mahalaga ang relihiyon. Kasi doon ka kukuha ng tamang aral eh. Para magkaroon ka ng tamang relasyon. Kaya kung katoliko ka na, lumipat ka pa sa ganitong sekta, naliligaw ka ng landas. Pero ang mga alagad ni Kristo, kamukha ni Saint Peter, ni Pedro, sa kanya binigyan, di ba? Sa batong ito, tatayo mo iglesia. Kung ano ang pinahintulot sa langit, papahintulot sa lupa. Kung ano pinahintulot sa lupa, papahintulot sa langit. Ano ibig sabihin nun? Kaya marami tayong bumabati ko sa atin na, bakit ang mga katoliko? Kung magposisyon ng mga santo, kay lalaki, malaki pa sa tao. Bakit ang mga katoliko, niluluhuran nila yung mga images? Nagkukumpisa sa pari na tao lang na makasalanan din. Marami tayong bakit na hindi natin masagot yung ibang sekta. Kasi nga, wala tayong relasyon, totoong relasyon. So, we can experience God. Wala nang pinakamasarap na karelasyon kundi ang Panginoon. Hindi kanya i-break. Hindi niya pasasakatin ang puso mo. Bakit? Binigay niya yung kanyang buktong na anak si Kristo. Ano pa kaya hindi niya maibibigay sa atin? Baka yung boyfriend mo dyan, asawa mo dyan, ilang ang kayang bigay. Si Kristo hindi. Kaya we have to experience. Na kapag naramdaman mo yung pagmamahal ng Diyos, ipagmalaki mo sa ibali ka. Ano ka ba? Tama na yung pagsisenti mo. Ito yung totoong nagmamahal sa'yo. Tinatanggap ka. Sinusupply mga kailangan mo. Ang true love is yung kung ano yung maibibigay mo sa mahal mo, hindi yung kung ano yung makukuha mo sa kanya. That is true love. Unconditional, hindi, mahal lang kita kasi maganda ka, sexy ka, matalino ka, mayaman. Hindi. Ang totoong pagmamahal is unconditional. I love you because of, not in spite of. At ganyan ang experience na gustong maranasan natin sa Panginoon. Kaya, kapag naramdaman mo yung pag-ibig na yan, mag-invite ka ng maraming tao. Gamitin mo ang social media. Kasi overflowing yan Overflowing joy, overflowing peace of mind. Pag sobra-sobra na, bigay mo sa iba. Tayo, di ba, may mga mayayaman, sobra-sobra ng yaman. Ano binibigay sa kapwa-tao? Yung sobra lang. Which is hindi dapat ganun. Kasi yung balo, hindi ba, nag-ano siya sa templo, kusing na lang, yun na lang ang pera yung pinigay niya. The reason, bakit tayo tumutulong sa ating kapwa, kakilala tayo ng Panginoon. Amen. Kaya kailangan, kung gusto nating maglingkod sa Panginoon, kamukha nila Simon, Pedro, nila Nathaniel, nila Andres. Actually, si Andres siya yung pinakaunang alagad. Si Andres siya yung ginamit na yung sa pagpapakain sa 5,000. Siya yung nilapitan ng bata, no? Siya nakakuha ng 2 isda at 5 tinapay. Pinadami, no? Pinakain 1,000 tao. Si Andres talagang, makikita mo sa kanya yung desire niya to invite.
na ilapit. Kasi ang mga alagad, ang trabaho niyan, una siyempre, ipalaganap ang mabuting dalhin ang tao, ang kapwa sa Diyos. Amen, dalhin. Siyempre, ang si Kristo, nasa langit na eh. Hinintay na nga lang natin pagbabalik niya eh. So, tayo mga naiwan dito, kahit wala si Kristo dito, iniwan, which is the Holy Spirit, to guide us. Amen. Kaya, marapat lamang na tayo ay mag-invite. Amen. Sa pamamagitan ng pag-share. Hindi, subukan nyo lang. Ang hirap kasi ang hirap magsalita, no? Kapag hindi mo naranasan. Kaya nga, di ba sinabi ko, may experience ako, na simula nang lagi ko na lang ako nag-gospel, sinishare ko yung gospel. May mga pagsubok, hindi naman bed of roses ang paglilingkod sa Panginoon eh. Pero, kahit may pagsubok, kahit may problema, parang wala. Alam niyo yun? Yung kahit may pagsubok ka, makikita mo doon sa tao, wala. Wala na, hindi ka na affected kasi nakafocus ka na kagad, hindi na sa problema eh. Isa yan sa mga benepisyo na ibinibigay ni Kristo, ng Diyos. Yung nagiging panatag tayo sa kabila ng mga problema sa mundo, sa kapitbahay, sa sarili mo, sa pamilya mo. Amen. We have to believe. Hindi tayo pwedeng maglingkod sa Diyos na sasabihin natin, to see is to believe not. Kailangan, we have to believe first so we can see. Mapalad ang mga taong naniniwala kahit hindi ako nakita, sabi ni Kristo. Of course, di natin nakita ang langit, di natin nakita si Abraham, di natin nakita si Kristo, ng Diyos, ang angel, hindi natin nakita yung mga yan. Pero naniniwala tayo may langit, naniniwala tayo may impyerno, naniniwala tayo, may fruit of the Holy Spirit. Kasi nga, hindi lang tayo katawang lupa. Meron tayong konsensya, meron tayong espiritu, at yung kaluluwa natin, di ba? Aaninin mo ang mapa sa'yo ang lahat ko. Ang kapalit naman nito ay kaluluwa mo. Naninirahan tayo sa mundo, pansamantala lang, sandali lang, temporary lang. Hindi na natin, baka mamaya, di ba, kuno tayo ni Lord. So, kailangan meron tayong service kay God. And we serve God with love. Dapat, pag may pag-ibig, we cannot serve God kung walang love. Because the summary of Bible is love. Excuse me, because God is love. Amen. Uso kasi ubo ngayon. Tsaka sipon. Kaya, kahit naglilingkod ka sa Diyos, kahit lingkod ka ng Diyos, di ka exempted sa ubo, sa sipon. Amen. Kaya nga dapat, pinagdadasal natin sa Diyos, yung Lord, layo mo kami sa mga sakit, layo mo kami sa mga panganib. Wag yun. Kasi alam na ni Lord yun eh. Idasal natin lagi, Lord, dagdagan mo yung faith ko. Dagdagan mo yung faith ko. Para pag dumating yung mga sakit, mga pagsubok, matatag yung faith natin. Yung, dagdagan mo po yung self-control ko, yung pagpipigil ko sa sarili, yung peace of mind ko. Kasi pag marami kang peace of mind, pag dumating yung pagsubok, marami kang maibibigay sa sarili mo, may maibibigay ka pa sa iba, makapag-advise ka pa. Yun yung panalangin natin, increase our faith, Lord, increase our faith. Yung mga hinihingi natin ganito, ganyan, Lord, sana makatapos yung pag-aaral. Alam na ni Lord dyan. Amen. Like for me, no, sample lang naman, no, hindi ko na pinagpipray yan. Lord, sana makatapos sa pag-aaral ako. Lord, sana, hindi na alam ko alam ni Lord yan. Pag ako nagpray at humingi kay Lord, talagang, ibig sabihin, talagang kailangan ko. Very flame yung desire ko. Hindi naman sa pahabaan nyo ng dasal eh. Amen. Alam ni Lord. Ako pa lang tayo magdasal. Alam na ni Lord kung anong gusto natin. Amen. So nawa, tayo sa buhay natin, isipin natin, ano na ba ang napaglingkod ko kay Lord sa oras na ito? Sa mga nakaraang, sa 2023. Amen. Meron nga mga naglilingkod, nagba-backslide pa eh. Amen. Sa paglilingkod, sinabi sa Bible, maraming nauuna na nahuhuli at maraming nahuhuli na nauuna. Kaya, kung hindi ka pa naglilingkod ngayon, huli na. Sa pag-ibig, huli na, hindi. Halimbawa, Sister Reg, senior citizen na ako, hindi na makapaglingkod. Hindi. Pwede. Kasi hindi naman lahat ng tumatawag ng Lord ay papasok sa langit, kundi sumusunod lang sa kalooban ng Panginoon. So, may pag-asa. Amen. Magandang boses mo, kantahan mo ang Panginoon. Magaling ka sumayaw. Actually, hindi namang mapagalingan na sa'yo. Pag mo sumayaw, okay na yun. Amen. Kailangan meron tayong service kay God. Service with love, ha? Hindi pwede service-servisan lang.
Sige, mag-lector commentator na ako sa simbahan. Okay na yun. Hindi ganun. Kailangan ginagawa mo na may pananabik, na may ibig. Amen? So, magkaroon po tayo ng closing prayer. Muli, Panginoon, maraming salamat sa pagpapaalala mo po sa amin na kami dapat maglingkod at maging alagan mo. Sharing our talents, time, skills to glorify and serve you, O Lord. Nawa, ikaw ang una naming isipin na paglingkuran. Of course, kung anong ginawa ko lang sa aming kapwa, ay ginawa namin sa iyo. Hindi maraming salamat, Panginoon. Kami sumunod sa iyo. Not my will, not our will, but your will, my Lord. The humility, the obedience, yun dapat ang maging katangian ng isang naglilingkod sa Panginoon. Ang limutin ng sarili, ang mga mahalaga sa buhay, ang pasang ng sarili ko. We pray, Lord, sa mga naglilingkod na, mga preachers, regular preachers ng Word of God, Lord, bless them. Patuloy mo sila bigyan ng desire to glorify you through online. Mga pipiliin mo pa, bigyan mo po ng equipment, the Holy Spirit to fight. Kasi Lord, alam namin na kapag kami pinili mo, mas marami ang tukso, mas marami ang pagsubok. Patatagin mo kami, Panginoon. Sapagkat hindi namin kaya, wala ka. But of course, ang buhay na walang hanggan, ang pinakamimithi ng bawat naglilingkod sa iyo. Kung saan wala ng sakit, wala ng hirap, wala na kaming gagawin kundi sambahin ka namin. Na marinig namin sa iyo na ikaw, a good and faithful servant, come. Pumasok ka sa langit at makisalo sa aking kasiyahan. Salamat, Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sa amin ang kaharian mo, sa din ng loob mo dito sa lupa para sa langit. Diyan mo po kami namin kakain sa araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Kung po kami tulos sa tukso, at sadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Maraming salamat sa Panginoon sa biyaya sa kanyang mensahe na tayo in-invite niya na i-share ang gospel, maging alagad po tayo. And of course, kung hindi niyo po na-umpisahan ang gospel na ito, punta po kayo sa aking timeline at makikita niyo po yung everyday gospel doon, no? Napaka-share na lang po. Actually, yan ang pinaka-buod ng gospel, kahapon tsaka ngayon, to share the gospel, o magiging alagad tayo by sharing the gospel. And of course, punta po kayo sa YouTube channel ko po. Paki-share na lang po and pa-subscribe. And kung loloobin ni Diyos na ibigay ang January 6, 2024, Saturday Gospel, sama-sama po tayo uling magnilay, alas 6 po ng gabi. Ang Word of God ay Monday to Saturday, 6 p.m. Pag Sunday po, 6 a.m. So, depende na lang po yan sa schedule ko at schedule ng guest preacher. Minsan naiba po yung oras. Maraming pong salamat and to God.